tungkol sa iyo, Panginoon ko, Lord God. At sa lahat po ng mga hindi po nakapag-testimony sa umagang ito ay sa mga susunod na gawain po ay masaya rin po naming maririnig ang kanilang ibabahagi, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon ko, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-testimony sa umagang ito na lagi nagsasabi na talaga ang Diyos natin ay mabuti. Amen. At hindi tayo nagkamali ng Diyos na pinaglingkuran. Ang Diyos na sinasamba natin sa oras na ito, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng mga nananagumpay. Amen. At sa umaga pong ito, tayo gaganap sa ating pang-anim na taon at 72 madaling araw na pagbabantay sa manalangin. Amen. Na walang patid. Praise God. From run out man, tuloy pa rin ang gawain. So, basal po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga naka-join na. 21 pa lang po tayo, pero salamat pa rin dahil hindi madali talaga gumising sa madaling araw. Amen. At patuloy natin panalangin yung kagalingan ni Pastora Sandra na hanggang sa mga oras na ito namamaga pa rin ang kanyang mata. Amen. Nagko-cold compress siya. At maraming salamat din sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosa Mesuelo, kasama kay Pastora Glory. Dahil sa oras na to, naka-FB live streaming na po tayo. Praise God. May mga naka-join ng OFW. From PF Egypt, meron na po. UAE, meron na rin po. Praise God. Canada, meron na rin po. Puro mga OFW ang naka-join. Salamat sa buhay na Pastora Seni. Amen. Sa mga kamanggagawa na hindi man sila maka-join sa Zoom dahil daw mataas ang kinakain na data, pwede naman kayo mag-join sa Facebook Live. Amen. Good morning din. Afternoon pala dyan sa Canada, Pastora Sen. Kaya sa umagang ito, tunay bibigyan tayo ng napakagandang mensahe ng Diyos kung paano napakalaga yung dapat natin gawin sa buhay natin ito. May 19 na po ngayon, 2026. Amen. At ang topic po natin ngayon, if things get messy, go back to the basic. Read your Bible. Amen. At sasagutin po na tema ngayon is, how does the Word of God affects our daily living? Gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon, walang iba kundi si Pastor Rubian Santonia Daya. Nak, it's your turn. Isang mabiyayang umaga po sa buhay ng bawat isa, lalo sa ating mga tagapanguna po. Sa ating spiritual director, kay Bishop Ross, and Mami Pastor Raglo po. Sa ating senior pastor, Pastor Alex, and Pastor Robing, at sa ating division head pastor, Reverend Jay Nosuelo, at sa kanyang may bahay, PM Elisa, sa lahat po ng ating mga kapastoran, PME, at mga kamanggagawa na naka-join ngayon sa Zoom, at sa lahat po ng madadaanan natin ng mga kapatiran sa FB Live. Isang mabiyayang umaga po sa buhay ng bawat isa. Napakaganda po ng salita ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. So isang verse lang po yung ating pag-aaralan. Mababasa po natin ito sa aklat ng Joshua o Josue, chapter 1, verse 8. Sabi po dito, Magandang Balita version, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Basahin ko po sa New International Version. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful lang. Purihin po yung Diyos na pagkabasa ng kanyang salita, tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Dakilain ka. Patuloy, Panginoon, sa umagang ito, pinasasalamatan ka po namin sa taglay na kalakasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, at maaga nga kami nagising, Lord God. At sa oras pong ito, kami ay nagpapasaya ng aming mga nasabi, naisip, nagawa, Panginoon, naramdaman na di ka nais-nais sa iyong harapan.
Forgive us, O Lord, at sa kasabay po ng kapatawaran na lagi mong ginagawad sa amin, nagre-release din po kami ng forgiveness sa mga taong nakasakit ng aming damdamin. At patuloy, Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, maging mabuting sisidlan yung puso ng bawat isa sa lahat ng salita mo na aming maririnig. Maging kagamit-gamit po ito sa araw-araw naming pamumuhay. Ikaw po yung Diyos na sumama sa akin. Umaamin po ako, Lord God, na sa aga ng sarili ko, wala po akong magagawa kundi niyo po ako sasamahan. Holy Spirit, preach unto us. Ikaw po yung magsalita. Panginoon, fresh revelations ay ipagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, Ama. Ito po yung aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, isang verse lang po yung ating pagbubulay-bulayan ngayon. Napaka-basic ng reminder na ito mula sa ating Panginoon. Sabi nga, di ba, kanina ng ating tay Pastor Alex, ang topic po natin is, if things get messy, back to basic. Ano ba yung basic, di ba? Ito po yung ating pagbabasa ng kautusan at salita ng ating Panginoon. So, napaka-basic po, no? Basic, sabi nila. Kasi napakadali naman gawin ang magbasa. Pero ito yung bagay na nalilimutan ng lahat. Ito yung bagay na nineneglect ng lahat, walang bahala ang pagbabasa ng ating Bible. So marami mga tao na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung Bible, display lang sa kanila. Kaya purihin ng ating Panginoon sa ubosang prayer of faith dahil tinuturuan tayo na magbasa ng salita ng ating Panginoon, di ba? From cover to cover. Pero sa iba po kasi ay hindi sila nagbabasa ng Biblia, kung ano lang yung mga pamphlets na binigay sa kanila, di ba? Yun lang po, doon lang sila magre-rely. Pero salamat sa ating Panginoon dahil tinuturuan po tayo kung ano yung kahalagahan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. So napakarami na hindi alam kung ano yung nakasulat sa Biblia. O alam nila na yung Biblia ay salita ng Diyos, di ba? Alam nila, pero hindi nila po ito binubuklat. Kaya yung ibang makita mo, yung mga ibang Bible puro alikabok na, di ba? Nakakalungkot po yun. Kaya no wonder, pasama ng pasama po yung ating mundo. Parami kasi ng parami yung tao. Kaya parami din ng parami yung hindi nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So, yung tagpo po na ito, yung verse po na ating binasa, ito po ay patay na po yung tagapanguna ng Israel na si Moises. Ano po, at kinausap ni bago po kinalal si Josue na tagapanguna ng mga Israelita, so kinausap muna ni Yahweh si Moises. Sabi niya doon, di ba, inutusan niya sa aklat po ng Numbers, sabi lang po, balikan niyo na lang po sa, kung di ako nagkakamali, chapter 27 po yun, sabi ng ating Panginoon doon ni Yahweh, sabi niya kay Moises, umakyat ka sa bundok ng Abarim at tanawin mo ang lupang inihanda ko sa mga Israelita. O 'di ba? Pagkatapos nun, mamamatay ka na. Sabi ng ating Panginoong Yahweh kay Moises. 'Di ba po? Napakasakit nun para sa kanya. Pagkatapos niya daw tanawin yung lupang pangako sa bundok ng Abarim, mamamatay na siya, di ba? Napakasakit nun. I remember po yung preaching ni Pastora Sandra, no, kung bakit hindi nakapasok sa lupaing pangako si Moises. Pero itong tagpo pong ito ay yung si Joshua na po yung mangunguna sa pagtawid dun sa ilog Jordan para po sila ay makarating sa lupang pangako. Tapos syempre, yung pagkakataon pong ito ay malungkot ang lahat. Syempre, kumbaga sa panahon natin ngayon, nagluluksa pa yung iba dahil namatay po yung kanilang tagapanguna. Maraming mga mamamayan ng Israel na nag-aalala kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya ito po yung sinabi ng ating Panginoong Yahweh kay Joshua, na dilidilihin
ng bawat isa ang dili-dilihin ni Joshua ang salita ng Diyos, ang kautusan ng ating Panginoong Yahweh araw at gabi para masunod niya yung mga nakasulat doon at siya ay magtatagumpay. Amen. So, si Joshua nga po yung nanguna sa mga sa Israelita para pumunta sa Kanaan, ang lupaing pangako. At yan nga sa buhay po nating ito, kung minsan dumarating po tayo sa sitwasyon na hindi natin alam, 'di ba? Kung bakit tayo nilalagay ni Lord sa sitwasyon na 'yon, parang sa atin, 'di ba? Ang hirap. Lord, kakayanin ko ba? Lord, parang hindi naman po ako worthy enough para sa posisyon na ito, 'di ba? Pero salamat sa ating Panginoon dahil patuloy pinagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon, 'di ba? Kung tayo ay hinirang na lingkod ng Diyos, 'di ba? Na maging pastor, Lord, ang dami kong kasalanan, Lord, ang dami nating mga bats, 'di ba? Na mga sinasabi sa ating Panginoon na mahina ako, Lord, hindi ako marunong sa ganito, ganyan. So, pero yung ating Panginoon, hindi niya tinitingnan yung kahinaan natin. Bagkos yung kahinaan natin, yun po yung ginagawa niyang para maging mas malakas tayo. Kasi sabi ng ating Diyos, kung kailan tayo mahina, doon niya po tayo palalakasin. Amen po. So, ano ba yung salita ng Diyos, yung Bible, it is the most substantial book in all kinds. 'Di ba? Ito yung lahat ng aspeto ng ating buhay na kailangan pag-aralan. Andito po lahat, 'di ba? History, philosophy, science, literature, lahat ng subject, andiyan lahat sa Bible, kahit math, 'di ba? Oo, ang daming math doon sa salita ng ating Diyos, 'di ba? Kung maalala po natin, ano yung sa New Testament, ito po yung pagpapakain ng Panginoong Jesus doon sa libu-libong mga tao, 'di ba? Sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 5 bakol ng tinapay at 2 isda. Tapos, 'di ba, hanggang ngayon palaisipan pa rin po sa atin yung solution, 'di ba, ng ating Panginoon kung paano nangyari yun. 5 tinapay lang, tas 2 isda, tapos napakain yung libo-libo, di ba? So, alam niyo mga kapatid, yung math dito sa mundo ay may solusyon. Tama, di ba? Yung mga problem, lahat yan may solusyon. Pero yung math dun sa ating Panginoon, siya lamang po yung nakakaalam ng solusyon. Amen? So, bilang pagre-review po sa mga Bible student, ilan ba yung Bible, ilaman na books ng ating Bible? So, we have 66 books po. Ayan po yung inspired by the Holy Spirit kasi marami pong nagki-claim na 88 books po yun. So, pero sa atin po, pananampalataya, yung ating sinusunod po ay yung 66 books. So, Old Testament ay 39 books at sa New Testament po ay 27. So, yung iba kasi marami silang books na dinagdag pero ayon sa pag-aaral po ng mga Bible scholars, hindi po yung inspired ng Holy Spirit kasi nagkakaroon ng contradictions po. So sa isang Kristiyano po, bakit ba kailangan natin na basahin ang Biblia? Kung iba, sabi ko 'di ba kanina, display lang po yung Biblia. Alam niyo po nung tinanggap natin yung ating Panginoong Jesus na tagapagligtas, 'di ba? So, yung heart natin, ibig sabihin, ando doon yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. At kapag mahal po natin yung isang tao, halimbawa, kung yung mga lalaki po, yung mga binata, nililigawan pa lang nila yung kanilang iniirog na kasintahan, di ba po, sinasaliksik nila lahat, 'di ba? Sinasaliksik nila yung ugali, 'di ba? So lahat 'yan. Tapos ganun din naman yung dalaga, 'di ba? So bago niya po sasagutin 'yon, aalamin niya muna yung background ng lalaki. So at kapag talagang mahal niya, so sasagutin niya. Pero along the way na sila ay nagsasama na, marami pa rin silang nakikita na hindi nalalaman about doon sa kanilang minamahal at patuloy pinag-aaralan nila yung ugali ng bawat isa at kapag nalaman nila yun, nag-a-adjust yung bawat isa kasi nalalaman nila kung ano yung gusto ng isa, ayaw ng isa. Amen? So,
kapag ayaw ng asawa mo, syempre hindi mo nagagawin, 'di ba? Yung bagay na 'yon at yung mga gusto niyang pagkain, syempre yun yung hahanda mo. Ganon din mga kapatid, yung pagbabasa ng Bible. So dahil sinasabi nating mahal natin ang ating Panginoon, so dapat saliksikin po natin kung ano yung mga nakasulat doon para malaman po natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon, yung mga ayaw niya para masunod po natin lahat ng nakasulat dito. So, kaya po ang tema po na ating sasagutin, how the Bible affect our daily living. Number 1 point po natin, it directs our lives. Amen? So, gabay po natin sa buong araw ang salita ng Diyos. Diba? Hindi lang sa umaga hanggang gabi po. Kaya kapag inuna po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, mararamdaman po natin yung kalinga niya buong maghapon. Alam niyo po yun na kapag ang araw ay sinimulan mo ng ganito po, di ba? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mananalangin po tayo. Ang ganda ng buong maghapon, talagang naka-align. May mga problema man na dumating, may mga di inaasahan na biglang may trials. Pero ang bilis ng rescue ng ating Panginoon. Agad-agad po, di ba? Ando doon yung solution. Amen po. Ganun po yung ating buhay kapag inuuna po natin yung magbasa ng salita ng ating Panginoon. So it directs our lives. So kapag sinabing it directs, sinasabi po nito kung ano yung dapat nating gawin. Kumbaga, sa test paper po, di ba kapag tayo ay nag-e-exam, meron pong direction sa taas, panuto. Di ba? So kapag bago tayo mag-answer, syempre, babasahin natin yung panuto. Baka yung sa choices nakalagay sa direction ay encircle, ay cross the correct answer. Iko-cross mo. Tapos ang ginawa mo pala, encircle mo yung mga answer. O, syempre, hindi ka na sumunod sa panuto. Mali na yung ginawa mo. Although, tama yung sagot mo, yung mga chinoise mo, yung mga pinili mo, ang ginawa mo ay binulog-bulugan mo, ay yung pala ang gagawin ay XX mo, di ba? Kaya napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos dahil it gives direction sa ating mga buhay. Sabi po sa Awit chapter 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you, keeping my eye on you. Amen. Diba? Sa lahat pala ng gagawin natin, ando doon yung instruction ng ating Panginoon. Ando doon, at pag tayo ay sumunod doon sa instruction, ibig sabihin, patungo tayo sa tamang direksyon. Amen po. Dahil ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos yung tamang way. Diba? Yung tamang daan. Tapos, ang sabi doon, I will counsel you, keeping my eye on you. So, sa pagtahak natin sa tamang direksyon, ando doon yung paggabay ng ating Panginoon. Kaya, hindi po tayo maliligaw sa maling landas. Amen? Katulad po ng buhay ni Noah, di ba? Nag-instruct ang ating Panginoon. Sa instruction niya, di ba, nagbigay ang ating Diyos ng mga directions na kanyang gagawin. Di ba, nakasulat pa doon kung ilan yung width, ilan yung length, yung taas, yung height, yung paggagawa niya ng arko. At sinunod po lahat ni Noah yon kahit na imposible, amen, na mangyayari magkakaroon ng baha, tas sa tuktok siya ng bundok gagawa ng barko. Karamihan ng gumagawa ng barko ay nasa dalampasigan, di ba, malapit sa dagat, katulad sa atin, di ba, yung sa dating Hanjin Shipyard, yung Philseco, malapit sila ng dagat. Pero si Noah, di ba, parang kung tayo uutusan ng ating Panginoon, parang sasabihin pa natin, Lord, paano pupunta yung tubig doon sa tuktok ng bundok? Pero si Noah, wala siyang question na sinabi sa ating Panginoon. Pagko sumunod siya sa lahat ng direction, instruction ng ating Panginoon. Amen po. So alam niyo mga kapatid, along the way sa pag-serve natin sa ating Panginoon, patuloy mag-rely po tayo palagi sa salita ng Diyos kasi doon natin malalaman kung ano ba yung direction na dapat nating tahakin. Amen. So marami pong mga tao ngayon kaya pagulo ng pagulo talaga ang mundo. Sabi ko nga kanina kasi hindi nila alam yung
tamang direksyon. Hindi kasi sila nagbabasa ng Bible, kaya hindi nila alam yung purpose kung bakit sila nabubuhay dito sa mundo. Amen. Kaya mapalad tayo mga kapatid, kasi isa na tayo dun sa nakakaunawa at nakalaman ng katotohanan, at wala tayong ibang gagawin kundi unahin yung pagbabasa ng Bible at yung pananalangin po natin. Kasi sa ating pananalangin ay sa ating pagbabasa ng Bible, kaakibat po yan ng pananalangin. Siyempre, bago tayo magbabasa ng Bible, mananalangin muna tayo, Lord, samahan mo ako. Yung kahit araw prayer lang, di ba, Lord, samahan mo ako sa pagbabasa ng iyong mga salita, at patuloy yung salita mo, di ba, maunawaan natin. Kasi nga po, kahit, alam niyo po yun, kahit ilang beses mabasa yung salita ng Diyos, yung banal na kasulatan ng ating Panginoon, yung Biblia, iba yung revelation ng ating Panginoon. Nung nakaraang taon, iba yung revelation sa atin ng ating Panginoon. Tapos ngayon ulit mababasa natin ulit yung chapter na yun, yung book na yun, di ba? Iba ulit yung revelation. Kahit sa mga preaching po natin, di ba? Kapag halimbawa, last year na na-preach mo na, tapos ipipreach mo ulit yun, iba na yung, nag-iiba yung topic, nag-iiba yung mga points, ganun mangusap yung ating Panginoon. Kaya nakaka-excite po na magbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, kasi ando doon lagi yung fresh revelations ng ating Diyos. Huwag tayong magmamalaki na, ay, nabasa ko na yan 10 times na, from cover to cover, lahat ng version nabasa ko na, 'di ba? Yung iba ganun po lahat ng version nabasa ko na, ganito ganyan, ganoon. So pagkukumpara-kumpara niya pa yung mga version na nabasa niya, 'di ba? Pero kapatid, patuloy basahin natin paulit-ulit, araw at gabi, sabi ng ating Panginoon, kasi iba-iba yung revelation ng ating Panginoon. At sa bagay na yun, ma-excite tayo, 'di ba? Lord, ano naman yung revelation mo sa akin sa araw na ito, sa babasahin kong ito? 'Di ba, nakaka-excite. Kaya alam niyo po, yung Bible natin, kung makikita niyo, 'di ba, ang daming sulat-sulat, ang daming mga highlighter, ganyan. So ang daming mga design. Sabi ng anak ko, "Mama, ano ba tong Bible mo?" Sabi niya ganyan, ang daming nakasulat. Sabi niya, alam niyo po yung Bible na ginagamit ko, ito po yung Bible na gamit ko simula pa nung nag-aaral ako. Ewan ko ba may mga Bible dito sa bahay, pero bumabalik at bumabalik ako doon sa una. Kasi ando doon, may mga love letter kay Lord, may mga nakasulat sa gilid-gilid, ganun. Tapos kapag binasa mo ulit, mabuksan mo ulit, ay Lord, sinabi ko pala tong bagay na to sa'yo, mga ganun. Kasi kapag nag-aano tayo, di ba, kung minsan, yung konting reminder lang, nagsusulat tayo sa gilid ng Bible, yung ganun. Kaya nakakatuwa po na patuloy sa buhay nating ito ay yun po yung gamitin natin na kung baga, sa manlalakbay po, di ba, meron po silang mapa at compass. So, para makapunta po sila doon sa lugar na pupuntahan nila, alam po nila yung direction. Yung mapa at compass, ayun po yung magtuturo kung saang direction na sila pupunta. Kung makikita niyo yung compass, di ba, merong north, east, west, south. So, ganun din po mga kapatid sa ating buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano. Tayo po yung manlalakbay dito sa mundo, ang mapa po natin itong Biblia, banal na kasulatan ng ating Diyos. Ito po yung nagsisilbi nating mapa. At yung compass naman po natin ay yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit po. Yun po yung magsasabi sa atin kung ano po yung dapat nating gawin. Amen po. So, ayun po yung nating number 1. Number 2 point na po tayo. It teaches us to follow and do the will of God. Amen? Tinuturuan po tayo nitong sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos. So hindi lang po tayo tinuturuan basta sumunod. Kung bagkos tinuturuan din tayo kung paano gawin. Hindi lang basta pagsunod. Bagkos gawin po natin kung ano yung kalooban ng ating Diyos sa buhay natin. Minsan kaya hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos kasi hindi natin alam ang kanyang mga salita. Tama po? Kaya hindi natin alam kung ano yung kalooban ni Lord sa buhay natin. Hindi kasi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya marami sa atin talaga ngayon ang naliligaw kasi hindi nila alam kung ano yung nasusulat sa kasulatan ng ating Diyos. So mga kapatid, hindi po escape na hindi natin alam yung
nakasulat sa Bible, 'di ba? Kaya tayo napapariwara kasi ayun yung unang bili ng ating Panginoon, 'di ba? So, katulad sa batas po natin, hindi excused o exempted yung kamangmangan sa batas para maligtas, 'di ba? Marami tayong batas na pinapatupad ng ating gobyerno. Tapos kapag tayo ay nahuli, hindi natin pwedeng sabihin na ay, pasensya na po, hindi ko po alam. So, dapat alamin mo, bago ka pumunta doon sa isang lugar, 'di ba? Alamin mo kung ano yung batas na umiiral doon na mga pinapatupad. Katulad diyan sa SBMA, 'di ba? Kapag tayo ay nagbiyahe, yung first stop, first to go, hindi ka basta-basta diyan mag-aarangkada na yung sasakyan mo. At kapag yung mga bagong salta dyan, yung mga dayuhan na gano'n ang ginawa, hindi nila pwedeng idahilan sa traffic enforcer na, ay, pasensya na po, hindi ko po alam, di ba? Kaya ang ginagawa, tinitikitan po sila. So, merong consequence dun sa kamalian na ginawa po nila. Kaya mga kapatid, patuloy sa buhay nating ito, hindi excuse na hindi tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kasi unang-una dapat ito po yung ginagawa natin bilang anak ng ating Panginoon. Sabi po sa Efeso, kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang mga kalooban ng Panginoon. Para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, basahin natin ang kanyang mga salita. Amen? So, paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Yung isang bagay na gagawin natin. Di ba kung minsan nandoon po tayo sa sitwasyon na nagdedesisyon tayo, Lord, kalooban mo ba to o hindi? Ganito lang kadali, kapatid. Kapag ang bagay na gagawin mo ay mapapalapit ka sa Diyos, ay kalooban ng Diyos yun. Kapag yung bagay na gagawin mo ay may pag-aalinlangan, binigyan ka ng worriness, di ba? Ay ibig sabihin, hindi kalooban ni Lord yun kasi mapapalayo ka sa Kanya. Ganun lang kadali. Di ba? Kapag kalooban niya, mapapalapit ka. Pag di niya kalooban, mapapalayo ka. Ganun lang yung choices natin. O saan tayo? Siyempre sa kalooban ni Lord kasi gusto natin mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Sabi sa Roma chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, in a world full of negativity, we must be keep positive not only sa ating salita, but also sa kilos po natin. Makikita po dapat yon sa mga nangyayari sa paligid natin. Alam naman po natin, lalo na sa ating bansa, po nagkakagulo yung ating mga leader, puro negative na lang. Ano ka ng TV, puro yung news, puro negative. Scroll ka ng Facebook mo, mag-ano ka ng cellphone mo, kahit sa platform, puro negative news, 'di ba? Pero sa ganitong mga sitwasyon, kapatid, stay positive tayo. Tayo mga nakakaunawa sa sitwasyon kasi alam natin yan dahil nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Alam natin na mangyayari talaga yung mga ganitong kaguluhan, yung mga gera, mga pag-aaway, 'di ba po, mga krimen, tapos yung mga talagang mga inflation. So nasa sulat lahat po 'yan sa banal ng ating Panginoon. Kaya hindi na tayo magulat. Dapat ang response na po natin doon ay paano tayo magiging kakakitaan na tayo ay positive in a way na sa mga suliranin, sa mga problema, ano yung mga dapat nating gawin. Dapat ayun na yung iniisip natin, yung solusyon na, 'di ba? Ano yung solusyon? Manalangin tayo. Amen. So, wala tayong ibang gagawin kung hindi manalangin. Yun lang naman ang pwede nating gawin kasi hindi natin control ang mundo, hindi natin control ang mga bagay. Ang may control lang po nito ay yung ating Panginoon. So, anong gagawin natin? Eh di lumapit tayo sa may control ng lahat. Amen? Tumulog tayo sa ating Panginoon. Kahit anong gawin mo dyan, mag-will-gawil ka dyan, andun placard mo, di ba? Yung mga ginagawa ng mga aktivista natin. O, anong magagawa nila? Wala. Kasi hindi naman sila may control lang mangyayari. Ang may control lang mangyayari sa lahat ng pagkakataon ay ating Panginoon. Kaya ang gagawin natin, manalangin tayo, di ba? Na ayusin ng ating Diyos yung ating bansa, ayusin ng ating Diyos yung mundo, di ba? Kaya mga kapatid, sa bawat pagkakataon, ando doon yung ating Panginoon na sumusubaybay po sa atin. Ginagawa, patuloy,
tinuturuan niya tayo paano sundin yung kalooban ng ating Panginoon. Alam mo mga kapatid, huwag na po natin hintayin na mapalo pa tayo ng Diyos bago tayo mag-follow sa ating Panginoon. Amen? Hintayin pa ba natin mapalo tayo bago tayo mag-follow? So, alam niyo as testimony, purihin po yung ating Diyos. Sa buhay kong ito, nung ako ay nagpastor, hinintay ko muna yung pagkapalo ng ating Panginoon bago ako nag-follow. Kaya wag niyo po akong tutularin mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po na ako ay graduate ng bachelor sa paaralan ng ating Diyos, di ba? So, yung bachelor degree sa Christianity ay natapos po natin yan. So, year 2007 natapos na. Tapos, kailan po ako nag-response, tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Last 2 years lang, 2022, 17 years akong pinapanalangin nila Bishop at Mami na ating mga tagapanguna. Sabi niya, Mami Glo, nung ako po ay nag-oo na, sabi niya, "Ay anak, maraming salamat sa Diyos. Halos 2 dekada kang dinadalangin araw at gabi ni Bishop." Sabi niya, hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, nung kami ay nasa Bible school, kasi nga po, pag ikaw ay graduate ng 4 years degree, ay 4 years po sa bachelor mo, so bachelor ka din, nag-graduate ka rin doon sa Christian living namin, yung Amen. subject namin po noon. So, alam niyo po, nakakalungkot. Wala po sa batch namin nagpastor. Alam ko po kung gaano kasakit yun sa mga tagapanguna natin, di ba? Kila Bishop, kila Tay Pastor Alex, sila Pastor J, di ba? Nasa batch namin, ilan kaming graduate, ni isa dun. Walang nagpastor, samantalang yung mga batch, lahat talaga yung batch, may mga pastor. Kapag graduation na po, no, sabay na po kasi yun. So, i-install na kaagad yun na pastor. Sa batch talaga namin, ay matitigas talaga. Hallelujah. Napaka mababait po namin talaga. Hallelujah. Tapos, isa na pala ako doon sa tinatawag, pero Lord, ayoko. Ganon. So, umabot ng 17 years. Kaya kapatid, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, tinawag ka niya. So, kahit anong gawin mo, tatawagin. Kaya yung mga pastors po natin na hindi na natin kasama ngayon, ay gumagawa na si Lord sa buhay nila. Mapakapiling din po natin yung mga, di ba? Marami na tayong mga pastors na dati kasama, ngayon bumalik po sila, di ba? Kasi kapag tinawag talaga tayo ng ating Panginoon, kahit anong escape natin, kapatid, hindi tayo makakatakas katulad ni Jonas, di ba? Kaya patuloy sa buhay natin ito, wag na po nating hintayin na tayo ay mapalo bago tayo mag-follow. Wag niyo akong tutularan, di ba? Na umabot pa sa punto ng buhay ko na ako ay malapit na makalbo at yung dineclare ng doktor na malapit na mga po mag-fall sa cancer, di ba? Nasa stage 1 pa lang. Pero papunta na po doon. Pero cancel ko talaga yun. Umiyak ako kay Lord. Sige Lord, susunod na po ako Lord. Opo Lord, sabi kong ganyan. Kahit yung buhay ko na yun po, nung ako ay sinabi ko, total surrender ko po yung buhay ko sa ating Panginoon. Sorry, naiyak ako kasi naalala ko yung tagpong yun. Alam niyo kung saan ako tinagpo ng Lord? Sa CR. Hallelujah. Umiyak ako doon sa Praise God. Naliligo ako doon. Sabi ko, sige Lord, sabi ko, I will surrender my life to you. Tapos yung tagpo na yun ay nasa peak ako ng career ko ba na kapitan ako, tapos election po, mag-e-election na po noon, tapos wala dapat akong kalaban. Kumbaga, andiyan ka lang, walang lalaban sa'yo, tapos kapitan ka pa din, di ba? Parang, ang hirap magdesisyon. Pero sabi ko nga, di ba, kung mapapalayo tayo sa ating Panginoon, hindi niya kalooban yun. Pero kapag mapapalapit tayo, iyon yung kalooban niya. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko alam, hindi ko yung hawak yung magiging decision ko sa buhay ko pag halimbawang magpapatuloy akong maglingkod sa mga tao. Baka mapalayo ako sa iyo. 'Di ba? Kasi alam naman natin ang kalakaran sa gobyerno, pero sabi ko, Lord, sige, susunod ako. Dito ako sa bagay na mapapalapit ako sa kalooban mo, 'di ba? Napakadali. Kumbaga sa akin during that time, nag-decision ako, parang hirap talaga kasi parang
sasabihin ng mga tao, andyan ka na sa peak ng karir mo, oh, wala kang kalaban. Sasabihin ng tao sa'yo, di ba? Tapos aayaw ka, sabihin Oo. parang sabi, magdumag mo naman. Parang gano'n yung sinasabi ng mga kasama ko, lalo yung mga kapitan, kasi may plano na po sila sa akin dati na yun nga, kapag ako ay tumakbong kapitan, ganyan. Tapos sabi niya, uy, mag-EEBC ka, ganyan. Tapos ikaw, sa susunod ulit na eleksyon, magkukonsehal ka ng bayan. Parang ang daming pangako ng mundo, di ba? Kaya sabi ko, Lord, sabi kong ganyan, hindi ko alam hanggang kailan ako makakakapit sa iyo. Sabi kong ganyan, ang daming temptation. Kaya dito tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wag na nating hintayin sa mga bagong graduate po ng Bible School. Wag na nating hintayin mapalo tayo ng ating Panginoon bago po tayo Amen. mapalo. Oo. Amen. So, purihin po yung Diyos sa bagay na yun. At kung ako po ay sa isang desisyon yung sinunod ko sa buhay natin, sa buhay ko, wala po ako ngayon sa harapan ninyo. Napaka-busy Amen. ko po. Pagkakataon. Kaya glory to God po sa bagay na yon. So, number 3 point po natin, it leads us, ano ba yung nabibigay sa atin, paano mag-affect sa ating daily living, yung salita ng Diyos. It leads us to a victorious life. Sabi po doon sa huling sentence, sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Amen? Magiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Amen? So sabihin mo nga sa sarili mo, tabikin mo, I am victorious. Victorious. Amen. Kasi sa lahat ng pangako ng ating Diyos, nakasulat dito sa Biblia, lahat ng pangako ng ating Panginoon sa ating buhay. At napakarami niya pong pangako sa atin. O dahil nabasa natin yung salita ng Diyos, alam natin yung pangako niya, di ba? Pag dumating tayo sa pagsubok, sa mga trials, alam natin yung mga salita ng ating Diyos na pangahawakan natin. Paano kung ando doon tayo sa problema, sa trials, tapos hindi natin alam yung salita ng Diyos, anong pangahawakan natin kung wala tayong alam na salita ng ating Diyos? Kaya nga, di ba, binibilin sa ating mga tagapanguna natin na magkaroon tayo ng mga life verse natin, di ba, na sa buhay nating ito, ano yung mga pangahawakan natin, mga salita ng Diyos. Hindi naman sinabi na, isa ulo mo yan, cover to cover, hello. Sino magsasaulo niyan? Pero, di ba, ang bilin po sa atin ay yung mga, alam niyo po yun, yung may mga verse na nangungusap yung ating Panginoon sa atin, ipapaalala na ayun yung magiging kalakasan natin, yung salita ng Diyos kapag tayo ay nanghihina. Amen? So, kaso minsan, di ba? Tayo mananampalataya, sinasabi natin, I am victorious. Victorious, mananagumpay ako, Lord. Lagi natin dinideclare yan. Amen. Declare tayo ng declare, I am victorious, di ba? Pero kung minsan hindi natin nalalakaran yung sinasabi natin. Amen. Kasi kapag dumating na yung trials, ayan na, nag-self-pity na tayo, Lord. Hindi ko kaya to, Lord. Ganito, ganyan na. Panghihinaan tayo ng loob. Pero ang sabi ng ating Diyos ay lumapit tayo sa harapan ng ating Diyos, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, lumapit tayo, manalangin tayo. Kapag may mga bagay tayong hindi natin kaya, lumapit po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Katulad nga po nung ako ay nag-MC ng graduation, talaga po ang kaba ko noon kasi first time ko talaga mag-MC ng graduation. Tsaka alam niyo po yun tayo po kasi kapag may bagay tayong first time nating gagawin, di ba yung kaba natin, katulad yung sabi ko nga, yung kaba na nararamdaman ko nung araw na yon bago yung graduation, talagang habang palapit ng palapit, kasi sinabihin ako ni Pastor Jay 1 week before, kaya ang ginawa ko po ay abstain in prayer, hindi po fasting kasi kumakain din ako ng ulam, minsan ganyan, kaya kung dahil fasting, sana ay yung prutas at gulay lang, nag-abstain po ako sa may mga bagay po akong hindi kinakain, yung masasarap, ganyan, yung halimbawa, Amen. 1 week po ako hindi nag-coffee, nag-rice, tapos mga pagkain na sweets, mga ganyan, hindi ako nag-sugar, ganyan po. So, abstinence and prayer po ako bago dumating yung graduation. So, kailangan natin lumapit at manalangin sa ating Panginoon para yung katagumpayan ay makamtan po natin. So, kasi lahat ng mga bagay ay patuloy hindi natin makakaya kung wala yung pagsama ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating Panginoon na I have my talent, Lord, di ba?
kaya ko to Lord, 'di ba? Oo, oo, inaano natin na kaya natin, pero kapag hindi natin kaya yung bagay na yun kung wala yung pagsama ng ating Panginoon. Kasi isang pitik lang kayang-kayang tanggalin ni Lord yung talent natin. Amen. Pwedeng-pwede tayong manghina, 'di ba? Pero salamat dun sa kalakasan, salamat dun sa wisdom palagi ng ating Panginoon. Kaya sabi ko kay Pastora kay Pastora Joanna po, nakita niya yung yung script, ang daming nakasulat-sulat kasi po gumawa na po si Pastora Jo ng script po. Ate, bakit ang dami naman nakasulat din? Pastora, talagang kinakabahan ako. Sabi ko, alam mo ba yung pakiramdam ko, yung feeling ko yung first time ko na-preach nung ako ay college, sabi ko ganyan. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Kakaiba po, kami ay nag-aaral ng Bible School. Alam niyo po yun, ang ano namin, 'di ba dahil face to face, kasama sa academics namin, ang pinagawa po sa amin dati yung jeep ministry, bus ministry, alam niyo po yun. Sa jeep, doon kami magpipreach. Sa bus, ganyan. O ngayon, hindi na po kayo pinapagawa ng ganun, di ba? Ang daming ang daming ng yung favor ni Lord sa mga buhay ng mga Bible scholar Amen. ngayon. Tapos magtatayo kami Bible study namin 5. Dapat may Bible study kaming 5, tapos dapat bago matapos yun, may dala namin sa simbahan. Bago matapos yung taon, dapat madala namin sa simbahan yung mga yun. Dapat sa 5 na yun, dapat meron kaming 3 pamilya madala sa Praise simbahan. God. Hallelujah. Tapos alam mo yun, sa jeep ministry, ayun, kasi nga hindi kami sasakay doon sa napareha. Kumbaga, dalawa kami magkaibigan, no? So, isang kanto. Tapos sa kabila naman, sa isang kanto ngayon, uy, gabi kasi ang mga tawagan namin ng mga kaklase namin nun, uy, be, alam mo ba ganito, ganyan, magkadulo-dulo kami. Para itong mga nakasakay sa jeep, syempre, mga likas na chismoso at chismosa, ang mga tao, di ba, makikinig yung mga, uy, alam mo ba, Tama. may share akong ganito, ganyan, ganyan. Tapos, yung syempre, i-share mo doon yung experience mo, di ba? Mamaya yung testimony mo, yung kabutihan ni Lord. Tapos, magsisegue ka ng word of Lord doon. So, hindi siya halataan katulad ng ginagawa na magandang umaga po, ako po ay maghahayag ng salita ng Diyos sa'yo. Mga ganon, di ba? Yung mga ginagawa ng iba sa umaakyat sa bus. Kami hindi magkwekwentuhan, kami ng malakas. Yung marinig nila. Praise God. Ano po yung ginagawa nung kami ay Bible School, purihin yung ating Diyos sa bagay na yun na-experience namin yun. Masaya po, minsan gawin nyo. Scripted na yun. Kaya nakakatuwa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, di ba, come and pray to the Lord sa lahat ng mga pagkakataon kasi doon mas lalong madedevelop yung closeness natin kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ba yung ugali, di ba? Yung attitude ng ating Panginoon, kung ano yung mga ayaw niya, mga gusto niya. So, ando doon, nabibuild po yung relationship. Kapag na-build na po yung relationship between ama natin, 'di ba? Ang ating Diyos, tayo yung mga anak niya. 'Di ba kapag yung anak, hindi siya mahihiyang lumapit sa kanyang ama. Kasi alam niya na tatay niya 'yun, 'di ba? So yung halimbawa yung mga anak natin, hindi sila mahihiya na, pa, gusto ko ng ganito. Hindi siya mahihiyang magganon kasi alam niya na yung relationship natin, 'di ba? Unlike kapag hindi natin kilala yung ama, 'di ba? Hindi tayo close sa ating Lord, mahiya tayo lumapit. Kasi, 'di ba, ano doon yung hesitation na, sasagutin ba ako ni Lord, 'di ba? Sasagutin ba ako ng Panginoon? Kasi, walang assurance. Pero tayo, dahil close tayo kay Lord, ando doon yung assurance, 'di ba? Na Amen. isang punta lang natin, andiyan dyan kaagad yung response ng ating Panginoon. Naalala ko nga nung kami ay humayo nung Sunday po. So kami ay preach sa silong ng Kaimito, ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa silong ng Kaimito. Tapos ayan, di ba, magkahiwalay kami ni Pastora Melissa, iba po yung hayo niya, iba po yung sa amin. Tapos during that time, ako po ay nagpi-preach na ng salita ng Diyos, nag-share na ng word of Lord. Sabi, talagang ang ulap, ang dilim-dilim talaga. Yung sa tapat namin talagang ang dilim. Tapos medyo pumapatak-patak na yung ulan. Yung mga bahay po doon, wala kaming pagsisilungan, as in mga kubo lang po talaga yun. Tapos habang ako nagpe-preach, Lord,
although tayo, 'di ba, dito sa lugar natin, nagpe-pray tayo ng ulan, 'di ba? Ilang buwan na tayo nagpe-pray ng ulan, 'di ba? Sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, hawiin mo muna yung ulap. Sabi ko, magpe-preach lang po ako, mamaya mo naman na ibagsak. Sabi ko ganyan. At wala kaming masisilungan, sabi habang nagtapos, maya-maya ilang segundo lang nakita ng mga sabi ng mga tao kasi syempre ako nakatutok sa Bible tsaka doon sa notebook ko, hindi ko nakikita yung taas alang-alang habang nagpe-preach ako, nakaganon ako sa taas dahil langit nga yung aming silong, 'di ba? Kitang-kita nila yung langit. Nakita nila talagang gumano, sabi niya, Pastora, tignan mo yung langit talagang humahawi, pumupunta doon yung dilim, sabi nilang ganyan. Kaya ayun, purihin yung Diyos, natapos po namin yung 2 gawain, hindi umulan. Hallelujah, napalaki namin ating Panginoon. Nakakatuwa sa ating Diyos, no, na sa lahat ng pagkakataon, yung kahit araw prayer lang po natin, ando doon yung katugunan ng ating Diyos. Siguro, pabagsak na siguro yung ulan sa amin nun, pero dahil si Pastora Melissa din nananalangin during that time na tigilan na ni Lord yung kulog at kidlat dahil takot nga siya. Ako naman yung buhos ng ulan, 'di ba? Kasi kung makita mo yung kadiliman sa langit, malakas na ulan 'yun. Kaya 'yun, salamat sa ating Panginoon sa bagay na 'yun. Kaya patuloy, mga kapatid, pinapaalala sa atin na kapag dumating yung sitwasyon na messy yung buhay natin, messy in a way na andiyan yung pagsubok, sunod-sunod yung mga problema, di ba? May kasakitan, may kakulangan. Ayan po yung mga messy things sa buhay natin. Patuloy ay magbabad tayo sa salita ng Diyos. Again, how the Word of God affects our daily living. It directs our lives. Number 2, it teaches us to follow and do the will of God. Number 3, it leads us to the victorious life. And as conclusion, mga kapatid, yung 3 benefits po na nabanggit kanina, 'di ba? Yung 3 benefits po, yung nakakaapekto sa ating buhay, 'di ba? So, nag-affect po 'yon sa ating physical body. Ang nagbe-benefit po nun ay yung ating physical body in our daily living. So, pero ito po yung mahalaga sa lahat. 'Di ba? Sabi ko kanina yung 3 'yon, ang nagbe-benefits yung ating physical body. At alam niyo po ba, ang pinaka-the best doon sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos, it feeds our spirit. Amen? So, tayo nga, di ba, 5 times kumain sa isang araw. So, gawin din natin, pakainin din po natin yung espiritu natin. Amen? Sabi lagi nating naririnig, di ba, one word from God can change our life. So, baka yung isang word dito sa salita ng Diyos, ayun yung magpapabago ng buhay natin, ayun yung mag-twist ng buhay natin. Amen? At patuloy, sabi po, di ba, heaven and earth will fade, but my words will still remain. Mawala man po ang mundong ito, pero yung salita ng Diyos ay mananatili. Naalala niyo po yung winasak ng ating Panginoon, yung mundo sa pamamagitan ng baha. Di ba? Na-preserve pa rin nila yung salita ng Diyos. Amen? So, ilang salita kaya ng Diyos yung mga ilang version kayo yung dinala ni doon ni Noah sa barko, di ba? Yung mga clay tablets, di ba? Na pinagsusulatan ng mga kasulatan ng ating Panginoon. So na-preserve po yung salita ng Diyos. Kaya mawala man ang mundo ay mananatili yung salita ng ating Diyos. Kasi parang nung panahon na yon, di ba? Parang ang hirap na paano mananatili yung salita ni Lord kapag halimbawa lahat ng Bible